Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, may manalo na kaya sa kanila? Kung ano to at sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Binibining Pilipinas to go to the Miss Universe Philippines tayo ngayon. So, mula nang mag-separate ang Miss Universe Philippines sa Binibining Pilipinas, maraming ang mga taga Binibining Pilipinas reigning queen ang mga nagpuntahan dito sa Miss Universe Philippines. Bakit nga ba sila nagpupuntahan? Dahil gusto nilang magbaka sakali na masungkit nila ang Miss Universe Philippines. Naaalala ko, nagsisalihan sila dito sa Miss Universe Philippines dahil hindi nila masungkit ang corona noon ng Miss Universe Philippines sa Binibining Pilipinas. Ibang crown ang napunta sa kanila. Kaya ngayon, nagtatry sila na sumali at mag-try na manalo ng Miss Universe Philippines. Para to pa rin yung pangarap nila. But ang question ko dito ay, manalo kaya sila? So ilan na ba ang mga nag-attempt na kandidata na taga Binibining Pilipinas na sumali dito sa Miss Universe Philippines pero subok natin, di ba? Hindi sila nananalo. So ano nga ba yung dahilan? Pero doon muna tayo, sino-sino nga ba yung mga kandidatang nagsisalihan na from the beginning ng Miss Universe Philippines na nag-separate siya sa Binibining Pilipinas. So, nandiyo dyan nung 2020, tatlong kandidata kung hindi ako nagkakamali. Nakalimutan ko yung isa, si Isabela Galeria ba? And then si Alyssa Malinaw. At saka, syempre, si Michelle Gumabaw. Sa kanilang tatlo, si Michelle Gumabaw ang dating reigning queen ng Binibining Pilipinas from Binibining Pilipinas Globe, di ba? Na nag-semifinals naman sa international pageant and then kung di ako nagkakamali, second runner-up siya dito sa sa Miss Universe Philippines noong 2020. Samantala, pumasok naman sa semifinal si Alyssa Malinaw and then si Isabela Galeria ay hindi na nga natuloy, di ba? Dahil nga sa COVID issue. So, yon. So, walang pinalit sa kanilang makasungkit ng corona hanggang runners-up lang. And then, 2021, kung hindi ako nagkakamali, ang nag-try dyan ay, sino ba? May nag-try ba nung 20? Katrina Dimaranan, di ba? Galing siya sa Binibining Pilipinas. And then, siya dito, tawag dito first runner-up pa. At saka si kung hindi ako nagkakamali, Katrina Dimaranan. Tapos 2022, kung hindi ako nagkakamali, ang sumali dyan ay Binibining Pilipinas Globe na si Lauren Bautista. So, yon na hindi rin pinalad hanggang semifinals lang. And then, 2023, ang sumali naman ay si Samantha Panlilio na naging finalist din lang. Na she is a Binibining Pilipinas Grand, di ba? So, hindi siya sinuwerte dito sa Miss Universe Philippines. So, ibig sabihin, wala pang nananalo taga Binibining Pilipinas dito sa Miss Universe Philippines. And then this year, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi 7 kandidata. Nyata, 7 kung di ako nagkakamali. Yes, 7 kandidata ang nagkukumpit ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Sino-sino ba yung mga kandidatang to? Andiyan dyan si Natasha Jones na naging candidate sa Binibining Pilipinas pero nag-back out na siya. So, 8 sila. Ngayon, 7 na lang kasi nga nag-back out na si Natasha Jong. And then si Selena Antonio Reyes, dating Binibining Pilipinas candidates noong 2010. Ngayon ay Miss Pasig dito sa Miss Universe Philippines. And then si Alexandra Rosales, dating Binibining Pilipinas candidates noong 2021 at naging Miss Supermodel Worldwide naman winners noong 2022, diba? And then Cyril Payumo. Si Cyril Payumo, dating Miss Tourism International 2019 and then naging Binibining Pilipinas candidates
pero hindi siya pumasok nata sa semifinals kung hindi ako nagkakamali. And then, Stacey Gabriel, Binibining Pilipinas 2022 na naging second runner-up naman sa Binibining Pilipinas. And then, Chris Stephanie Hanson, Binibining Pilipinas Intercontinental title holder na naging second runner-up naman sa Miss Intercontinental, followed by Christy Magari, Binibining Pilipinas Intercontinental and Miss Intercontinental 2015 first runner-up. So, Binibining Pilipinas Intercontinental 2015. And then now, of course, isa pa, Atisa Manalo, Binibining Pilipinas International 2018 na naging Binibining Pilipinas 2018 first runner-up international. So, yon, Miss International first runner-up noong 2018. So, yon, kung titignan mo talaga, tataas ng posisyon na ang nakuha nila, di ba? So, ang tanong ko, dito nga ba sa Miss Universe Philippines, ay manalo kaya sila ngayon? So, ito na kaya ang pagpapatunay na kaya ng mga taga-Binibining Pilipinas na manalo dito sa Miss Universe Philippines. So, bakit nga ba hindi na nanalo yung mga kandidata na nagsisalihan na noon kahit alam natin na title holder na sila sa Binibining Pilipinas? Una, sumali sila sa Binibining Pilipinas, nandiyo dyan pa ang Miss Universe Philippines, pero hindi sila fit doon sa pagiging isang Miss Universe, kaya hindi sila pinanalo nung during time nila na nagsisalihan sila, dahil mas nakita ng Binibining Pilipinas na bagay sila sumali sa Miss Globe, bagay sila sumali dito sa ganitong pageant, bagay sila dito sa ganitong pageant. So, sa madaling salita, hindi nakita ng Binibining Pilipinas na pwede sila sa Miss Universe. So, yon, ayun yung dahilan. Kasi, di ba, may ibang kandidatang nanalo during yung mga time nila na sumasali sila. Ayun yung nakita kong dahilan. Pero kasi, syempre, naniniwala pa rin ako na it's not about the title holder, kung ano yung nakuha mo at in the past. It's about yung kalibre mo bilang isang kandidata. Kung paano ka magkukumpit ngayon. Paano mo ita-transformation yung sarili mo as a Binibining Pilipinas Queens to become a Miss Universe. So, yun yon. So, kailangan may effort ka talagang ipapakita. Kasi kung wala kang effort na ipapakita, kung aasa ka lang doon sa, kasi title holder ako ng ganito, hindi ka mananalo ng Miss Universe Philippines. So, yung time noong 2018, si Michelle Gumabaw nakalaban to ni Atisa Manalo at saka si Catriona Gray ang nakalaban nila. Yung time noong 2018, wala nang iba talagang pwedeng manalo nun, kundi only Catriona Gray. And then, napakaswerte ni Atisa kasi kung tutuusin, kung titignan mo, si Atisa Manalo ang competitive talaga na matindi, di ba? Kasi parang siya yung sumunood kay Catriona Gray, top title ang Binibining Pilipinas International. Lalo na ngayon, wala na ang Miss Universe Philippines sa Binibining Pilipinas, talagang top contender ngayon o top title holder talaga ang Binibining Pilipinas. So, ako, para sa akin, kalibre ka kapag ikaw naging international. Pero sabi ko nga, kahit naging first runner-up ka sa Miss International, kung wala ka namang ipapakitang galawan dito sa Miss Universe Philippines, wala din talagang mangyayari. Pero sa kabilang banda, sa nakikita ko naman na galawan ni Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines, ay masasabi ko na ang laki ng tsansa na masungkit ni Atisa Manalo ang corona ng Miss Universe Philippines. Bakit ko nasasabi to? Dahil pinapatunayan niya sa atin na talagang yung kalibre na meron siya. Na yung paano siya nag-transform as a Binibining Pilipinas first runner-up Miss International to become a Miss Universe Philippines candidates. Nakita mo yung diferensya. Nakita mo yung pagbabago. Kaya nga sabi ko, kung wala ka rin naman palang gagawing pagbabago, huwag ka na lang sumali kasi baka matalo ka uli, di ba? Kahit sabihin pa natin, halimbawa, itong si Chris Stephanie Hanson, kung wala siyang ipapakita na level up na performance o wala siyang ipapakita na transformation, wala talaga. Parang may hihirapan siya talagang makipagsabayan, lalo na ngayon, maraming magagaling na kandidata. So, dapat niyang gawin ay talagang i-calibrate niya yung sarili niya, mag-transformation siya.
Pero, bakit ba natin nararamdaman yung transformation ni Chris Stephanie Hanson? Actually, wala siyang transformation na ginawa. Nag-matured lang siya. Mas matured siya ngayon, mas parang ang galawan niya ay mas tahimik at woman yung ipinapakita niya na. Kumbaga parang isang matured woman talaga na lumalaban ngayon sa competition na to. Kasi kung ikukumpara mo siya noon, syempre 10 years from di ba? Kumbaga parang kung iisipin mo, ang laki na ng pinagbago, di ba? So, yun yung ipinapakita niyang transformation. Either, Christy McCary, kung tutuusin si Christy McCary, kung titignan mo siya noon, mas gusto ko siya noon kasi syempre mas fresh, tapos talagang yung tangkad. Pero nagtaka nga ako, si Pia Wurtzbach ang nanalo over Christy McCary. So, ibig sabihin, hindi nakikita ng binibining Pilipinas yung potential na, ay, ito pwede ito maging universe. Na lumaban na siya sa Miss Intercontinental, na naging mutya ng Pilipinas na, pero hindi pa rin nakita ng binibining Pilipinas yon. Pero ngayon, ano man transformation na ipinakita ni Christy McCary ngayon dito sa competition, ayon yung pagiging mature niya bilang isang Pilipina, isang woman. So, ayun na yun nakita natin. Kasi noon, ang ipinakita niya ay, syempre, yung fresh overload na isang, bata pa na dalaga na talagang masasabi mo, ay, eto, gusto ko to. Pero ngayon kasi ang ipinapakita niya, isang independent woman na talagang masasabi ko rin, oh my God, so, well-experienced na, di ba? Kung yung experience yung pag-uusapan ay talagang malalim na. So, yun. Wala kang makikitang transformation na katulad ng ginagawa ni Atisa Manalo. Si Atisa Manalo naman, lahat ng package ay ginagawa niya. Ando doon yung pagta-transform niya sa sarili niya to become fierce kasi ayun yung hinahanap sa Miss Universe. So, yun yung binibigay niya. Ando doon din yung transform niya as a independent woman. So, malaki yung pagbabago. And then, tignan natin kung sino yung papalo. Si Cyril Payumo, to be honest, wala siyang transformation na ginawa mula doon sa Binibining Pilipinas tawid dito na ganun pa rin yung nakikita natin. Si Stacy naman, ganyan din yung atake niya sa Binibining Pilipinas. Actually, yung nasa Binibining Pilipinas siya, mas gusto ko siya Kasi mas talagang, sabi ko, yung ganda niya, sobrang panalo. Kaya lang kasi, kilala na natin si Stacy, mas parang yung inilalaban niya talaga dito, yung kumpiyansa na meron siya. And then, sino pa ba? Si Selena, syempre, noon, dalaga pa siya. Ngayon, kumbaga parang may anak na. So, married woman naman yung inilalaban niya dito. So, mas matured na babae. So, yun. So, yung mga kandidata ngayon na galing sa Binibining Pilipinas, kung ako ang tatanungin mo, sa totoo lang, malaki yung chance nila. Si Alexandra, kamusta naman si Miss Laguna? Mas gumanda siya ngayon. Pero yung transformation, parang feeling ko ang atake nito ay parang si Lauren, si Lauren Bautista, mga ganon. So, kung ako yung tatanungin mo, malaki ba yung chance na makuha ngayon ng mga taga-Binibining Pilipinas ang corona talaga ng Miss Universe Philippines? Oo naman. Sa sobrang dami nila, talagang malaki yung chance over doon sa baguhan. But nandoon pa rin na kailangan pa rin nila talagang pagsikapan ng maigi ang pagsungkit ng corona. Kailangan talaga itodo nila to. Kailangan ipakita nila na sila talaga ay dati ng reyna at well-experienced na sila. So, nagbabaka sakali lang din naman sila, katulad din naman ng mga baguhan at kung sino-sino pa mga lumalaban dito sa Miss Universe Philippines. Ang maganda ngayon ay fair ang lahat. Is look like, tawag dito, back to zero talaga. So, walang may experience, wala yung kumbaga, kung ano ang tindi ng caliber mo. Ang advantage lang dito sa mga taga-Binibining Pilipinas Queens is well-trained sila at alam nila talagang gumalaw bilang isang beauty queen kasi minsan na silang naging title holder natin, di ba? So, yon. At napatunayan naman na nila yung mga sarili nila sa entablado ng international pageant. So, ngayon, second chance na lang talaga to na parang titignan mo kung masusungkit ba nila o hindi. And then, basta gumalaw lang sila sa tamang galawan, kaya nila yan. So, I remember Catriona Gray. Kung titignan mo si Catriona noon sa Miss World, talagang napaka-sweet girl.
Pero yung nagpunta siya dito sa Binibining Pilipinas, mas lumabas yung pagiging isang matapang na Catriona Gray. Yung transformation na talaga ang nakita talaga. At doon, talagang pinalad siyang masungkit ang Miss Universe Philippines. Di ba? So, yon. So, dapat ganun yung kandidata na sumasali dito. Kasi yun yung naging basihan ko para masabi ko na itong babaeng to ay subok na subok talaga. Kung bakit ko nasasabi si Atisa Manalo ang malakas ang laban, bakit? Dahil sa nakikita kong transformation at ginawa niya talaga yung makakaya niya. Doon, in fairness naman sa kanya, talagang nakita ko talaga yung pagbabago. At hindi niya tayo binibigo. Kung nakikita mo yun, ma-appreciate mo, and then malalagay mo talaga siya sa listahan mo. Kasi kung meron man tayong inaabangan dito ngayon na kandidata na dapat manalo, ay wala nang iba yun kundi si Atisa Manalo. Kasi from 2020, maingay na yung Atise. So ngayon nandito siya, talagang tututukan mo yung mga ginagawa niya. At in fairness naman sa kanya, talagang pulido from the beginning until now. So, followed by Christy Magcari. Dahil yun din, nakikita ko din na total package ang ino-offer niya. Followed by Christy Stephanie Hanson, na talagang masasabi mo din, oh my God, lumalakas din yung level neto. And then, kung sino-sino pa mga kandidata, katulad ni Kainta, Stacey Gabriel, na alam mo talaga na laban din. But, tulad niya na sinabi ko, pwede silang balusutan ng mga baguhan na kandidata dahil ang mga baguhan na kandidata ay lumalaban din talaga ng todo-todo dito sa competition na to. But syempre titignan natin dito kung paano nila ipapanalo ang corona ng Miss Universe Philippines at sino kaya sa kanila ang nakikita ninyong susungkit ng corona. So, yon! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Nakikita nyo ba na isa sa kanila ang makakapag-uwi ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines? So, please comment below kung nakikita ninyo isa sa kanila kina si Lina, Alexandra, Cyril, Stacy, Christy Stephanie Hanson, and then Christy Magcari and Atisa Manalo ang mag-uuwi ng corona ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines. Tingin ninyo, babaliin na kaya nila ang hindi pagkakapanalo ng isang binibining Pilipinas Queen dito sa Miss Universe Philippines. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, maraming salamat po syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.